Samantala, sa Sabado na ho isasara ang Tandang Sora intersection. Pero marami pa ring vendor ang nananatili pa rin sa bangketa sa ilang gagawing alternatibong ruta. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, full force ang MMDA Task Force Special Operations sa mga posibleng rerouting pag sinara na yung Tandang Sora intersection. Ang Task Force Alpha nasa Tandang Sora at Congressional. Ito yung malalapad na daan na alternative route. Nasa Luzon Avenue naman yung Task Force Bravo. Marami pa rin dinat ng vendor sa mga bangketa na binigyan na ng deadline mag-self-relocate noong panglinggo. May isang nag-name drop pa ng colonel, nagpakita ng plaque of appreciation sa kanyang kasipagan sa pagtitinda. Ang iba na may mahinahon at cooperative sa kahabaan ng Tandang Sora. Pakiusapan kasi, Connie, ang approach ng MMDA sa clearing ops na ito. At meron pa rin masasamaang loob, lalo na yung mga nasa talipapa sa Luzon Avenue, nang baklasan sila ng bubong na nakahapay sa bangketa. Pakiusap ng MMDA, panahon ngayon na mas lalong kailangan ng disiplina sa lugar dahil 2 taong mas lalong sisikip ang mga kalsadang ito at siguradong maiinit ang ulo ng lahat, ng motorista, ng mga pedestrian, everyone na mapupunta sa lugar na yon. 2 taong gagawin kasi yung MRT Tandang Sora Station. Napakalimitado ng alternate routes dahil hindi kaya ng barangay roads malapit sa Tandang Sora na i-absorb ang motorista ng Commonwealth dahil almost 200,000 motorists ang dumadaan dyan sa highway na yan. Hindi rin nakikita ng MMDA na mapapakiusapan yung mga private subdivision na magpagamit ng private roads nila. Hindi na tinutulak ng MMDA ang additional postponement ng pagsasara ng Tandang Sora intersection kasi pinapatagal lang daw natin ang inevitable na mangyayari rin naman. Kaya hinahabol na lang nila ang clearing operation sa buong linggo na ito. Connie? Mark, alam naman natin medyo kulang din talaga sa tao ang mga taga-MMDA, di ba? Kang worry ng iba dyan, pag tinanggal yung ilang mga vendor, dilipat lamang sa ilang lugar. Paano ba yun? Meron na ba silang strategic na mga plano para hindi na sila, kumbaga, maunahan ng mga vendor sa mga areas na hindi dapat talaga doon nagtitinda? Itong mga nakalipas na araw na ito ay maikting yung coordination ng MMDA sa local government ng Quezon City. Medyo unusually close yung kanilang coordination dito dahil alam naman natin yung problemang dadalhin ito sa oras na magsara tayo ng intersection na major road. Kaya ang bilin dito, hindi lang ng MMDA, pakiusap ito sa Quezon City Hall, ay sa mga barangay na sila ang magpintinan nito. Dahil ito yung ramdam na ramdam kapag talagang nagbalikan ng vendors, nagkaroon ng obstruction, hindi makadaan ang mga motorista. Ito yung talagang ramdam na ramdam ang epekto. Kaya ang follow-up nito, ang maintenance nito should be with the barangay officials. 12 barangays ito ang involved na maaaring daanan itong pagbuhos ng mga magre-reroute na mga motorista. So let's see. Pero ang concern dyan ng MMDA dahil yung task force nila ay nakakonsentrate dito sa lugar na ito hanggang magsara at even after magsara ay bantayan itong mga rerouting roads na ito ay yung iba namang lugar na dapat ay iniikutan din nila. Halimbawa yung sa Maynila, other parts of Quezon City, yung mga mabuhay lanes natin na kagaya nga ng sinabi mo, kokonti ang tao ay magliliwaliw na naman doon yung mga obstruction sa ibang lugar naman. So talagang yung yung epekto kasi nito talaga ay pangmalawakan dahil nga hindi mababantayan yung ibang lugar, Connie. Alright, maraming salamat sa yung update na yan sa amin, Mark Salazar.